Ang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid na masugid na sumusubaybay sa ating daily life sharing. At una po sa lahat, ako po si Pastor Dante ng The Hub of Christ Kawayan. Samahan niyo po ako sa ating talakayan patungkol sa mga aral na hango sa ating Biblia, sa mga salita ng Diyos. Ayan po, una sa babatiin ko po ang ating senior pastor from the Hub of Christ, Parañaque, sila Pastor Dong and Pastor May. Magandang hapon po, Pastor May and Pastor Dong. And of course, sa aming senior pastors sa the Hub of Christ, Kawayan, si Pastor Leonard Agsunod and Pastora Maribik Agsunod. At sa lahat po ng mga kapastoran sa iba't ibang churches ng The Hub of Christ, magmula Luzon, Visayas, at Mindanao, and sa mga nakasubaybay po sa iba't ibang dako ng mundo, alam ko po maraming nakasubaybay sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi ko po kayo maisa-isa at alam ko na nakasubaybay kayo dahil uh, kayo po ay masugid na na nakakasama ng daily life sharing. Salamat po at bago po tayong mag-umpisa sa ating talakayan po, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa mga nakatutok sa kanilang mga cellphone. Inaanyayahan ko po na tayo muna ay manalangin at hingin natin ang guidance ng Holy Spirit para sa hapong ito, anumang mga technical difficulties na nararanasan po natin ay magiging walang bisa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito, Panginoon, na kami pinagkalooban mo ng napakagandang panahon, Panginoon, upang pagbulay-bulayan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, upang maipahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa mga salita mo na maipapahayag. Nawa, Panginoon, ang mga salita mong ito ay tumimo sa bawat nakikinig, Panginoon. Tumimo sa puso ng bawat nakasubaybay, Panginoon. Salamat, Panginoon, pagkalooban mo nawa ang iyong lingkod, Panginoon, ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ang mga salita mo na aking bibitawan, Panginoon, ay hindi masayang, Panginoon. Panginoon, alam ko ako'y salat at dalangin ko, Panginoon, na itago mo ako, Panginoon, sa iyong kaninglingan at hindi makita, Panginoon, ang aking kulangan sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Itinataas ka namin at pinapapapurihan, Panginoon, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakasaya at hindi maipaliwanag ang excitement na nadadarama ko sa hapong ito, Panginoon. Sa hapong ito. Hallelujah. Praise the Lord. At alam ko, excited na rin po kayo sa ating pag-uusapan na ito'y pinamagatang called but not chosen. Hango po sa aklat ng Mateo chapter 22 verses 1 to the following. At ito po yung talinhaga na kwento ng ating Panginoong Hesus patungkol po sa hari na naghanda ng piging, ng feast. Ang title nga po, The Parable of the Wedding Feast. Kung maalala niyo po sa Mateo chapter 22 verses 1 to 14, na yung isang hari po ay naghanda. Basahin po natin basahin po natin yung buong kwento. Sabi niya po dito, Jesus again used parables
in talking to the people. The kingdom of heaven is like this. Once there was a king who prepared a wedding feast for his son. He sent his servants to tell the invited guests to come to the feast, but they did not want to come. So he sent other servants with his message for the guest. My feast is ready now. My steer and prize calves have been butchered and everything is ready. Come on to the wedding feast. But the invited guests paid no attention and went about their business. One went to his farm, another to his store, while others robbed the servants, beat them, and killed them. The king was very angry, so he sent his soldiers who killed those murderers and burned down their city. Then he called his servants and said to them, my wedding feast is ready, but the people I invited did not deserve it. Now, go to the main streets and invite to the feast as many people as you find. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, good and bad alike, and the wedding hall was filled with people. The king went in to look at the guests and saw a man who was not wearing wedding clothes. Friend, how did you get in here without wedding clothes? The king asked him, but the man said nothing. Then the king told the servant, tie him up hand and foot and throw him outside in the dark. There he will cry and gnash his teeth. And Jesus concluded, many are invited, but you are chosen. So yan po yung napakagandang kwento na si Jesus Christ mismo ang nagkwekwento. Alam naman natin ng ating Panginoong Hesus ay mahilig mangaral sa pamagitan ng talinhaga. Ano ba kasi ang talinhaga? Ang talinhaga po ay hango po sa Greek word na parabole, na ang ibig sabihin po nito ay it's an illustration, it's a comparison na dito po sa mga kwento ng ating Panginoon, dito tayo makakakuha ng spiritual truths. Amen. Tayo po na nakikinig talagang makakakuha tayo dito ng mga bagay pang-spiritual. Amen. Kaya alam niyo po, itong teaching na ito, lalong-lalo na po sa mga bago lang na nakasubaybay sa atin, sa mga turo ng ating Panginoong Hesus, ito'y pangkalahatan. Amen? Walang pinipili. Ang teaching, ang aral magmula kay Kristo, magmula sa Biblia. Wala pong pinipili, ano man po yung estado natin, mayaman man tayo, mahirap man tayo, wala pong pinipili yan. Gender, wala pong pinipili. Mapabata, mapabinata, wala pong pinipili ang aral. Kaya itong katuruan po na ito na hango sa salita ng ating Panginoon sa Matthew 22 verse 1 to 14 para sa ating lahat ito. Lalong-lalo na po sa'yo, sa inyo na nakikinig sa ating live ngayong hapon. So, dito makikita ang response ng mga tao sa bawat aral na binibitawan ng ating Panginoon. Doon mo makikita ang response ng tao. At tulad ng mga taong inimbitahan sa feast, sa wedding, na marami sa kanila ang tumanggi. Makikita talaga natin yung response ng tao. Ayaw nila. Bakit? Bakit ayaw nila? Dahil
yung puso nila hindi handang makinig. Yung puso nila matigas. Kasi yung puso natin, itong puso na ito, dito tinatanim yung mga salita, yung mga aral ng ating Biblia, yung mga aral ng ating Panginoong Yesus. Paano kung ang puso mo ay matigas? Sabi nga, unplowed, hindi na-cultivate. Sa tingin mo ba yung seed na itatanim doon, tutubo kung matigas yung lupa na yan, kung matigas yung puso na yan? Sa tingin mo ba lalago yung seed na maitatanim dyan? Sa tingin ko po hindi. Katulad ng mga tao na in-invite sa kapanahunan natin, sa kasalukuyang panahon natin, minsan marami tayong ini-invite. Tara po, makinig tayo ng aral sa Bible study. Tara po, pumunta tayo sa church para makinig ng mga salita ng Diyos. Marami po silang dahilan na kesyo, ganito, ganyan. Kasi yung puso nila matigas at hindi handang pagtamnan ng salita ng Diyos. Katulad po ng sinasabi sa Matthew chapter 13 verses 11 to 13 na sabi niya, the knowledge of the secrets of heaven has been given to you, but not to them. Sino yung not to them? Ito yung mga taong hindi handang makinig. Ito yung mga taong hindi na-cultivate ang kanyang puso. This is why I speak to them in parables, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Those seeing, they do not see. Those hearing, they do not hear or understand. Tignan mo, yung mga tao minsan na ini-invite natin, naririnig naman nila yung mga patotoo na ang ganda doon sa church, doon mo mararanasan yung paghipo ng Panginoong Diyos sa puso mo. Pero wala pa rin, deadma pa rin sila. Kahit nakapakinig na yan ng salita ng Diyos, pagdakay, wala na. Kaya salamat sa programa ng Panginoon na ito, programa ng Diyos, the Daily Life Sharing, dahil constantly na naibabahagi yung mga salita ng Diyos sa cellphone nyo po. Kasi ang trend ngayon, cellphone na. Kasi ito yung hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sabi nga, the knowledge, the secret of heavens. Secret of heavens. Hindi lahat nalalaman yung sikretong ito. Sabi niya, the knowledge of the secret of heaven has been given to you, but not to them. Sino yung not to them? Yun yung mga sarado ang puso. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya itong pagtuturo ng ating Panginoon, yung style ng kanyang pagtuturo na ganito, ay talagang hinahamon niya tayo. Hinahamon niya yung mga kaisipan natin. Hinahamon niya yung puso natin. Handa ba yung puso natin na tanggapin? Handa ba yung puso natin na tamnan ng salita ng Diyos? Handa ba yung puso natin, yung spirit natin para mamove sa pinapagawa ng ating Panginoon? Ikaw ang makakasagot yan. Ikaw na nakikinig sa ating programa ito, sa programa ng Diyos na ito, sa The Daily Life Sharing. Maaari mong tanungin ang sarili mo, handa ba ako? Kung nanonood ka at nag-iisa ka, at kung nanonood ka, nakasama mo ang pamilya mo, pwede mo silang tanungin, handa ba kayo? Handa ba ang puso mo? Matigas ba ang puso mo? Salamat sa Diyos. Sa sagot niyang hindi matigas ang puso niya. Na handang tumanggap ng aral, handang
tumanggap ng seed of the Word of God. Salamat. Hallelujah, praise the Lord. Sabi niya po sa verse 2, the kingdom of heaven is like this. Once there was a king who prepared a wedding feast for his son. Sino po yung king na binabanggit dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon, ang Diyos Ama. Naghanda siya dahil ikakasal yung anak niya, his son, our Lord Jesus Christ. Kanino siya ikakasal? Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po ba na napakasarap pakinggan pag binabanggit natin wedding feast. Parang yung imagination natin ay naglalaro. Amen? Hallelujah. Sino po yung mga ikinasal na dyan? Diba? Nung ikinasal po kayo, may parang pista talaga yung handaan sa bahay nyo or saan man reception ginanap yung kasal nyo. Talagang pista, di ba? Feast. Meron nga, dala-dalawa ang lechon, hindi lang lechon baboy, hindi lang lechon baka. Di ba? Nagkatay ng maraming baboy. Feast, pista talaga. So maraming handa. Ito yung sinasabi ng verse 2 na the kingdom of heaven is like this. Ganito pala yung kingdom of heaven na kapag nandun ka, kasama ka doon sa pista na yon, talagang mabubusog ka. Of course, spiritually, mabubusog ka. Of course, masisave ka. Matatanggap mo yung salvation. So, ganyan po yung ilustrasyon na sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa secrets of heaven, the kingdom of heaven. Na kapag inimbitahan tayo doon, talagang pista. Alam niyo po ba na isa sa mga ilustrasyon, siguro maraming nakakapanood nito, maraming nakakakita nito over sa mga napapanood natin na pinapakita na ang kingdom of heaven talagang merong mahabang lamesa. Sabi nga, marami pang rooms na ang tatapakan mo, lantay na ginto, talagang well-decorated. Parang sa kasalan din na talagang napakaganda ng gayak ng reception. At may mga pagkain, masasarap na pagkain. And of course, when we talk about kingdom of heaven, it's all about salvation. Hallelujah, praise the Lord. Talagang there will be a banquet. Marami tayong kasama doon. Isama mo yung sarili mo na nanonood. Dahil tiyak ko, kung patuloy mo na hinahanap ang kaharian ng Diyos, isa ka sa tatawagin sa banquet. Hindi ka lang in-invite, kundi kasama ka doon nakakain. Diba? Sabi niya nga po sa Revelation chapter 3 verse 20 na sabi niya, kumakatok ako sa inyong pintuan. Kumakatok ako sa pintuan ng puso mo. Ikaw na nakikinig. Na kung pagbubuksan mo ako, sabi ng ating Panginoon, kasama ako, sasalo ako sa inyong hapag. Diba? Napakaganda ng ipinapangako ng ating Panginoon. Kasama natin siya. Hindi ka ba ma-excite na yung kasama mo ay hari? Diba? Hindi ka ba ma-excite na ang kasama mo, Panginoon? Dito na nga lang sa mundong ginagalawan natin. Pagkasama natin yung boss natin during lunch, during meal, talagang feeling natin, special tayo. Ganon din sa kingdom of heaven. Special kasi tayo sa mata ng ating Panginoon. Na gusto niya makasama tayo sa handaang inihahanda niya.
sa handaang inihahanda ng hari ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At sabi niya po dito sa verse 3, He sent His servants to tell the invited guests to come to the feast, but they did not want to come. Ito na yung sinasabi ko, na alam niyo po ba yung servant, hindi lang first servant, second servants, third servants yung inutusan ng ating Panginoon. Merong unang batch ng servants na sinabi ng king na tawagin niyo na yung mga guests para pumunta na dito sa handaan. Parang yung ginagawa natin, na tinatawag din natin yung mga kapatiran natin, na tayo na po, tayo sa church, tayo na po sa Bible study, tayo na po sa live group. Meron yung nagsasabing, oo, pupunta ako. Ay, oo, sige, pupunta ako. But, mawari-wari na lang natin, they did not want to come. Inaabangan natin na kasama natin during Sunday yung in-invite natin na nag-oo, pero wala, hindi pumunta. Amen? Noon pa man ganito na yung nangyayari. Kung babasahin po natin sa Matthew 3:2, noong nagpapahayag si John the Baptist, di ba po, alam niyo po, ito yung ilustrasyon, ito yung connection niya, na sa una pa lang, nung una pa lang, during the time of Jesus, meron nang nag-i-invite, walang iba kundi si John the Baptist, na sinasabi niya, turn away from your sins because the kingdom of heaven is near. Na nagpapahayag siya, tumisigaw siya, magsisi na kayo, umalikod na kayo sa kasalanan because the kingdom of heaven is near. Sila yung mga una. The king sent his servants to tell the invited guests. Tayo po yung mga guests. Tayo po yung iniimbitahan sa kingdom, sa feast na inihahanda ng ating Panginoon. Pero ano po yung ginagawa ng ilan? Dami nilang excuse. Ang daming excuse. Bakit? Bakit ini-invite kasi tayo? Para makabahagi tayo, makashare po tayo doon sa kaligtasan na inihahanda, inihahain sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo ini-invite. Kaya rin kami nag-i-invite during our live group studies, Bible studies, sa church service. Kasi hindi namin nais na kami lang yung makakatikim ng mga inihanda ng ating Panginoon doon sa feast, doon sa piging na yon. Lahat, sabi ko nga lahat tayo, walang itinatangi ang Diyos, maliit man, malaki, may kaya, may katungkulan ka man. Walang pinipili ang Diyos. Amen, hallelujah. Kaya ikaw na nakikinig, paano mo pinagbibigyan yung invitation? Paano mo tinatanggap yung invitation? Pag binigyan ka ba ng invitation, tinatabi mo lang? Di ba nga sa kasalan, lalo na pag importante ka, binibigyan ka ng invitation letter. Amen po. Yung invitation letter na yun, huwag mong wawalain yun.
itago mo yun. You must hold on to it. Ingatan mo yun. Kasi merong mga mga kasalan na bawal ang gate crusher. Bawal yung pumunta doon na walang invitation. Kasi maaring bilang yung inihanda ng naghanda ng kasalan. Maaring bilang yung mga upuan, maaring bilang yung number of food na ihahanda sa mga bisita. Kaya kailangan yung invitation mo, pag na-receive mo yung invitation, ingatan mo yan, magpasalamat ka dahil in-invite ka. Dahil sa tingin ng nag-invite sa'yo, special ka, kaya binigyan ka ng invitation. Kaya huwag nating ipagsawalang bahala yung invitation na ibinibigay sa atin, mapa-verbal invitation, mapa-written invitation, huwag nating ipagsawalang bahala. Kasi nagsasabi ito na importante ka sa naghanda. Kaya pumunta ka. Huwag mong ipagsawalang bahala. Huwag mong itago yung invitation mo kasi hahanapin yan. Hahanapin yan sa reception, sa gate. Kasi may guest book doon. Kung wala ka doon sa guest book, hindi mo dala-dala yung invitation mo, hindi ka papapasukin. That's why napakaganda ng ilustrasyon ng kwento ng ating Panginoon dito sa the parable of the wedding feast. Hallelujah, praise the Lord. Hindi sila pumunta, pinagsawalang bahala nila yung invitation dito sa verse 3. He sent his servants to tell the invited guests to come to the feast, but they did not want to come. Ayaw nilang pumunta. Bakit kaya? Ayaw ba nila makatikim ng handa? Kayo ba, pag in-invite kayo, ano yung mga dahilan nyo bakit di kayo pumupunta? Ayaw nyo ba sa nag-invite sa inyo? May something wrong ba? Pero dito, king na yung nag-i-invite. Supposed to be. Ang utos ng hari hindi nababali. King na yung nag-invite. Kaya wala kang dahilan, wala kang excuse dahil king na yan. Amen? Hindi ka dapat mag-reason out. Kung king, yung nag-abiso, nag-invite sa'yo. Alam nyo ba, yung tong verse 3, sinasabi niya yung pagsawalang bahala ng invitation na ayaw nilang pumunta. Alam nyo po, ang ating Panginoon, kahit nire-reject natin yung invitation niya, siya'y napaka-gracious pa rin sa atin. Kahit marami tayong nag-deny na pumunta sa invitation, sa church service, sa pag-aaral, sa paghimok sa atin para tayo man din ay makasama sa ipinapangakong kaligtasan. Alam niyo po, ang kaisipan ng hari, ang kaisipan ng ating Panginoon, punong-puno pa rin ng grasya. Nung nalaman niya about the rejection of invitation, talagang hindi pa siya huminto doon. Nagpadala pa siya ulit ng pangalawang servants. Tignan nyo, napaka-considerate ng ating Panginoon. Hindi lang niya tayo binibigyan ng unang chance, maybe second chance, maybe another chance. Katulad ng mga ini-invite dito sa kwento, hindi sila pumunta, kung pinatawag sila ng unang servant, nagpadala na naman ng other servant na mag-i-invite. Tignan niyo yung puso ng hari. Tignan niyo yung puso ng ating Panginoong Diyos. Napaka-gracious siya. Na hindi siya nagtatanim ng basta-basta lang. Na nagagalit siya basta-basta lang. Iniintindi niya tayo. May first chance, second chance.
Third chance. Kaya nagpadala siya ng other servants. Tignan natin dito sa verse 4, sinasabi niya. So he sent other servants with this message to the guest. My feast is ready now. Ready na ang pista. Nakatay na lahat. Calves have been butchered and everything is ready. Come on to the wedding feast. Parang ang dating pa yung hari, ang 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 ano nata sa atin, naghahabol. Ganun ba yung dating natin? Ganun ba katigas ng puso natin na sobrang ang Diyos pa yung naghahabol sa atin? Para lang ibigay niya, ito na yung kaligtasan. Binibigay na yung kaligtasan sa atin. Pero anong ginagawa natin? Sa totoo lang, sinusugo na sa atin eh. Sinusugo na ng Diyos. Kasi ang daming nang nagpapahayag ngayon, kaliwaan na ang nagpapahayag ng kanyang mga salita. Kanyang mga pangako, ang kaligtasang pinangako ng Diyos. Kaliwaan na over social media. Dami nang nagpapahayag. Kumbaga, spoon feeding na lang, isinusubo na ng ating Diyos, ang gawin na lang natin, muyain. Pero anong ginagawa natin? Sarado ang mga bibig natin. Sarado ang sistema natin. Hindi natin ma-digest yung pagkain spiritual. Alam niyo po ba, itong mga servants na ito sa kapanahunan natin, ito na po yung mga nangangaral sa atin. Ito yung symbolism ng mga servants, yung pangalawang servants. Kung yung unang servants, ni-symbolize niya yung panahon ni John the Baptist na nangangaral sa ilang, sumisigaw siya sa ilang, repent, for the kingdom of heaven is near. For the kingdom of heaven is near. Ngayon, second servant na nagpapahayag din ulit. Ito yung mga apostles, disciples na nangangaral. Una, sa Jerusalem. Alam niyo po ba, yung mga Israelites, isa rin sila na hindi tumanggap, hindi nila tinatanggap. Ang ating Panginoon talagang, kumbaga, wasak ang puso ng ating Panginoon sa ganitong sistema. Matindi yung puso ng ating Panginoon. Talagang ramdam niya yung pain. Kasi gusto niya ma-reunite tayo sa Kanya. Doon sa separation, spiritual separation natin mula nung nagkasala ng ating mga ama at ina, Adan saka si Eva. Nagkaroon ng separation. At ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng reunion. Yung reunion natin with Him. The whole humanity. Hallelujah, praise the Lord. At alam niyo po ba ang ginawa? Ito, tignan niyo po. Sinasabi niya sa verse 5, but the invited guests paid no attention and went about their business. One went to his farm, another to his store. Pag may nag-invite sa atin, lalong-lalo na paggawain, parang naisip mo lahat ang dahilan. Tama ba ako? Ay, meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Pero, saan yung pinuntahan niya? Nanood naman ng basketball, nanood ng sine. Sabi niya, busy. Pero nag-EML, lalo na sa mga kabataan.
Wala silang panahon. Walang panahon para mag-join doon sa pista. Doon sa inihahanda ng ating Panginoon. Pero meron silang panahon sa mga bagay-bagay na makamundo. Alam niyo po ba, insulto ito sa ating Panginoon. Napakalaking insulto. Hallelujah, praise the Lord. Ni-insulto ang Diyos kapag ganyan. Sabi mo, busy ka, yun pala makikitagpo ka lang sa sa sabi ni Pastor doon, sa boyfriend mong mukhang octopus, sa girlfriend mong parang tuko. Hallelujah, praise the Lord. I'm too busy. Pero ilang oras lang yung pag-upo natin sa church. 2 oras lang yung sermon ng pastor. Papikit-pikit ka pa, papungay-pungay ka pa, pa-beautiful eyes ka pa, sabi ni Pastor Dong. Pero yung 2 oras bawat film sa sinehan, hindi kayo naantok, dilat na dilat yung mata. Reality po yan. Kaya magbantay po tayo. Magbantay tayo. At ito ang malala. Ito yung matindi. Yung pangatlong servants na sabi niya sa verse 6, while others robbed the servants, beat them and killed them. Yun ang matindi. Yung mga intusan ng ating Panginoon talagang pinagpapatay, pinagpapapatay. At totoong nangyayari ito. Totoong nangyayari. Nung hindi pa na-convert si Apostle Paul, talagang pinagpapatay niya rin yung mga Christian, yung mga tagasunod ni Kristo. And even now, na inaabuso yung mga servants, mga lingkod ng ating Panginoon. At hindi lang yung mga servants themselves, pati family, dinadamay. Because of, alam nyo na, politics, daming issues. Diba? At alam nyo, may mga bansang ganyan na pinipersecute ang mga Christians. Lalong-lalo na yung mga communist countries na wala silang Diyos, na kapag matagpuan lang kahit a piece, a leaf of the Bible in your possession, talagang papatayin ka nila. Ganyan katindi ang persecution. Ganyan katindi. Ganyan inilarawan ng parable na ito. Na pinatay yung mga servants. Dahil nag-invite lang sila, pinatay sila. Dito sa atin, buti na lang hindi pinapatay yung mga nag-i-invite. Siguro wala nang gustong mag-evangelize kung pinapatay. Mabuti na lamang at malayang-malaya tayo sa pagpapahayag. Hallelujah, praise the Lord. Pero alam nyo na ang ating Panginoon, nakamarka sa kanya ito. Alam niya ito. Alam niya rin. Kaya nga, dito sa verse 7,
The king was very angry, so he sent his soldier who killed those murderers and burned them down, even their city. The king was very angry. So he sent his soldiers. Nung pinatay yung mga servants ng king, nalaman niya, galit na galit siya. Talagang galit na ang Diyos. Galit ang Diyos. At pinagpapatay niya sa pamagitan ng mga inutusan niyang sundalo. Pati yung mga city. Ganyan yung galit ng ating Panginoon. Katulad nung ang Israel, galit ang Diyos sa manang Israel, sa Israel, yung mga people, yung mga Israelites, dahil sa pag-worship nila of so many idols, galit ang Diyos. Sabi niya sa Jeremiah 19:11, sabi niya, I will break this people and this city, and it will be like this broken clay jar that cannot be put together again. May karapatan ng Diyos. Meron siyang karapatan na wasakin yung mga ganitong tao. Pero dahil nais nga niyang tayo ay ma-reunite with Him, ginagawa niya lahat ang paraan. Binibigyan niya tayo ng second chance, third chance. Tignan mo yun. May karapatan siya na basagin tayo. Kasi siya nga yung nag-mold sa atin. He is the potter. He is our potter. Minold niya tayo. Minold niya tayo. Parang clay pot. He is the potter. Na kung pangit yung pagkagawa natin, masama yung pagkagawa natin, pwede niya tayong basagin at gawing putik muli. Ganyan ang ating Panginoon. Sinabi niya sa Jeremiah 19:11, I will break these people. At nawa, ikaw na nakikinig, hindi ikaw yung binabanggit dito na people. I will break these people in His city. O hindi lang ikaw, pati yung city mo, yung lugar mo, pati yung tahanan mo. And it will be like this broken clay jar that cannot be put together again. Kaya nga, ginagawa ng ating Panginoon, minomold niya again, together again, minomold niya tayo. Binabasag niya tayo. Pero again, minomold niya ulit tayo. Ayon sa gusto niya, ayon sa nais niya. Hindi na sa nais natin. Talagang nag-respond siya sa mga nag-murder sa kanyang servants. Nag-respond siya. Una, talagang sa verses na una nating binasa, talagang na-break yung heart niya. Kasi ayaw pumunta, yung mga guests na invite. Ayaw pumunta sa handaan. Ayaw pumunta sa wedding feast. Sabi siguro ng hari, ayaw niyong pumunta, ang tigas ng puso niyo, babasagin ko nga kayo. Hintayin pa ba natin na ganun yung mangyari? Hintayin pa ba natin na paluin tayo ng Diyos para lang sundin yung kagustuhan ng Diyos? Hintayin pa ba natin na ma-inflict tayo ng disease, magkaroon tayo ng sakit, cancer, bago tayo tumalima sa nais ng Diyos, sa utos ng Diyos? Ang dali naman. Dali naman ang utos ng Diyos. Handaan, pumunta nga. Ang ganda-ganda nga, di ba?
punta tayo sa handaang inihanda niya. Hindi naman mahirap yun, di ba? Mag-i-enjoy nga tayo eh. Nakaranas tayo ng kapayapaan, nakaranas tayo ng pag-asa, joy. Anong mahirap doon? Bakit ayaw pumunta? Bakit ayaw nating pumunta? Ayaw nating sumunod? Hintayin pa ba natin yung galit ng Diyos? The wrath of God? Hallelujah, praise the Lord. Sa Bible, there were recorded na yung mga lingkod ng Diyos pinagpapakatay. Kaya nga yung iba nagtatago eh. Sa Kings, yung kwento nung isang propeta na nagtatago na pinapakain ng balo, sino na ngayon? Nagtatago sila kasi pinapatay mga propeta. Hallelujah, praise the Lord. Yung buhay ni Stephen, di ba? Dahil sa pagtatanggol niya, ating Panginoong Kristo, sa pananampalataya niya, pinagbabato. Ganun ang ginawa sa mga servants na inutusan ng ating Panginoon, inutusan ng King. Kaya sabi niya sa verse 8, then he called his servants and said to them, my wedding feast is ready, but the people I invited did not deserve it. Handa na. Handa na. Pero the people I invited did not deserve it. Yung mga tao na yan, hindi nila deserve ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga, sabi ng King, sabi ng ating Panginoon, dito sa verse 9, now, go to the main streets and invite to the feast as many people as you find. Nag-utos siya na humayo kayo sa mga lansangan. Na ito naman yung ginagawa natin. Mahayo, even in the streets, they preach the gospel. Sabi ng ibang versions, in the highways, sa malalaking lansangan. Ibig sabihin, hindi lang naka-limit sa streets. Yung pangaral, highways, ang dako, malaking bayan. No, go to the main streets and invite the feast as many people as you find. As many people as you find. Walang itinangi ang ating Panginoong Diyos dito. Bad and good people. Ni-invite. Alam niyo po, ito yung kaugnayan natin ngayon na nakarating na sa atin ngayon. Kung noon, sa mga Jews lang ang pinapatungkulan, pero ngayon, even to us, the Gentiles, the Samaritans, talagang pinapaabot rin yung kaligtasan, the secret of heavens. Kaya sabi niya, now go to the main streets and invite to the feast as many people as you find. Hindi na lang yung mga Jews, even the Samaritans, even the Gentiles. Tayo na po yun sa ating kapanahunan.
Kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Hindi naman tayo lahi ng mga Hudyo. Saan tayo? Nandito tayo, bilong tayo sa Gentiles. Na ang tawag sa atin ay the new Israelites. Kasama ito. Kasama na ito sa master plan ng ating Panginoon. Na alam niya talagang tatalikdan siya. Tatalikdan siya. Kaya ipinangako niya sa mula pa nung Genesis, sa Genesis 12, chapter 12, verse 3 na sinabi niya, I will bless all the nations. Hindi lang niya sinabing, I will bless Israel. Pero sinabi niya, I will bless all the nations. Kasama po tayo doon. Kasi kasama po tayo sa master plan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, now go to the main streets and invite as many people as you find. Hallelujah. Praise the Lord. Kasama rin yung plano niya, sa plano niya, si Paul, si Saul, na dating persecutor ng mga Christians, pero binago ng Diyos. Kasi alam niya, matalino itong si Paul. Malaki ang significance ni Paul para ipahayag itong mensaheng ito. Tayo rin, malaki yung significance natin na ipangaral kasi, di ba, mahirap intindihin. Kaya nga, ipinapangaral ni Jesus Christ. Inihahambing niya, ini-illustrate niya para madaling maintindihan, maunawaan. That the kingdom of heaven is like this. It's like a king that prepared a feast. Kasi mahirap maintindihan. Sabi nga ng iba, pag nagbabasa daw ng Biblia, mapabaliw. Lalo daw yung revelation. Praise the Lord. Ganon yung trick ng kaaway. Talagang binubulag niya. He put lies sa mga utak ng tao. Siyempre, sa literal, sa mind natin, kung ordinaryong tao, ayaw niyang mabaliw. Kaya napakahirap. Kaya ito yung isang task ni Paul. Apostle Paul, bilang isang matalinong tao. Kasi napakahirap ng task na ito. Na ipahayag yung mensahe sa kapanahunan niya. Diba, nangaral siya almost doon sa book ng New Testament. Halos siya yung maraming sinulat. Marami siyang mga letters sa mga iba't ibang bansa. Pinahayag niya sa mga Gentiles. Lalong-lalo na may mga hidwaan noon ng mga churches. May hindi pagkakaunawaan ng mga churches noon. Kasi sa mga doctrine na pinapaniwalaan. Ganyan inilarawan ng ating Panginoong Hesus. Verse 9, sinabi niya po, now go to the main streets and invite to the feast as many people as you find. And verse 10, sabi niya, so the servants went out into the streets
and gathered all the people they could find, good and bad alike. Hindi lang mabubuti, walang pinili. They could find the good and bad alike. They gathered all the people that they could find, good and bad alike. And the wedding hall was filled with people. Napuno. Napuno yung reception. Diba? Kung ikaw yung naghanda ng pagkain, dami mong inihanda, lechong baka, lechong baboy, at walang kakain, mamumroblema ka talaga. Pero kung makita mo na maraming tao, tiyak, hindi ka na mamumroblema, hindi na mapapanis yung mga inihanda mo. Diba? Problema rin kaya yun. Pag ikaw na naghanda, diba, sa birthdayhan, ng panghandaan, problema rin kaya nung naghanda kung walang kakain. Mapapanis yung handa niya. Kahit siguro mag-take out pa lahat yung mga pumunta kung kulang yung mga pumunta talaga. So, nais yung burden ng King, ng ating Panginoon, pag ganyan nakita niya na maraming tao yung pumunta. Verse 11, the king went in to look at the guests and saw a man who was not wearing wedding clothes. Ito naman, nung nakita niyang marami ng tao, talagang masaya na siya na pumunta. Bumaba. Pero, meron siyang nakita na hindi nakasuot pang kasal. Sino na ba dito yung pumupunta ng kasalan? Siguro, almost lahat tayo, all of us, pumupunta tayo. Kasi may kinasal tayong kapatid, may kinasal tayong kamag-anak, pupunta tayo. At ano yung setting pagkasalan? Diba? All dressed in white, usually ganyan. Depende sa motive. Kung anong motive, kung green yung motive, magdadamit ka rin ng green or touch of green. Kung red, touch of red or red. Diba? At least, nandun ka, kasama ka sa motive. Kasi yun yung gusto ng ikinasal. Yun yung ikakasal, gusto niya ganun. Or maaring hindi ka nakadress properly. Kaya sabi ng king, sabi niya, tinanong siya, friend, how did you get in here without wedding clothes? The king asked him, but the man said nothing. Doon sa verse 12, tinanong siya, bakit, paano ka napunta dito na hindi ka nakagayak? Hindi ka nakadamit pang kasal. Napakalaki ng symbolism ng wedding clothes na to. Alam niyo po ba, yung wedding clothes, it symbolizes righteousness. Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang anak, na napako sa krus sa pamamagitan ng ating kasalanan, we were all made righteous sa kanyang harapan. Kasi yung kasalanan natin, kinuha lahat ng ating Panginoong Hesus. Kaya nagtaka siya. Bakit nandito ka na hindi ka nakadamit pang kasal? Samantalang, pinubide ko na yung righteousness. Pinubide ko na yung wedding clothes. Bakit hindi mo pa rin sinuot? Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakahalaga na isuot natin yung wedding clothes natin. Amen? Kasi wala tayong magagawa. Binigay na sa atin. Kaya nga yung lalaki hindi makapagsalita. The man said nothing. Wala siyang may dahilan. Kasi provided na.
Na-provide na yung wedding clothes, the righteousness. Isusuot na lang natin. Binigay na nga sa'yo, isusuot mo na nga lang. Hindi mo pa magawa. Praise the Lord. Yun yung grasya. Grasya ng ating Panginoon. Na tayo ay na-transform sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa pamagitan ng Spirit na iniwan niya sa atin. Ito yung wedding clothes. Ayaw niya kasi tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapahamak. Pero tayo naman, gustong-gusto natin. Hallelujah. Praise the Lord. Wala siyang masabi. Bakit nandito ka? Bakit hindi mo suot yung wedding clothes mo? Yung hindi niya pagsuot ng kanyang wedding clothes is a rejection. Ni-reject niya ang team, yung provision ng team, yung provision ng Diyos. Tayo, kung hindi natin sinusuot, dinalakaran yung katwiran na yan, we are rejecting our God. Insulto yan. It's an insult. Yung inimbitahan ka na nga, hari na nga, yung nag-imbita sa'yo, hindi ka pa pupunta, it's an insult. Anong gusto mong palabasin? Anong gusto nating palabasin? Nilalang tayo ng Diyos. Anong gusto mong palabasin? Yung hininga mo galing sa Diyos. Anong gusto mong palabasin? Gusto mong palabasin na ingrato ka? Wala kang pagpapahalaga sa nagbigay ng buhay sa'yo? In-invite ka na nga? Hindi ka pa pumunta? Malaking insulto yan. Talagang sadya yun. Alam niyang pupunta siya sa wedding, hindi niya sinuot yung wedding clothes niya. Sadya yun. Ganon yung picture ng mga taong nagre-refuse sa mga invitation. Libre naman po, libreng kaloob. Free. Bibigyan ka nga ng table doon eh. Sa wedding feast na yon, sa wedding celebration na yon. Meron tayong upuan doon, meron tayong seat doon. May nakahanda. Alam niyo po ba nung kwinekwento ng ating Panginoong Hesus itong parable of the wedding feast, nandun din yung mga Pariseo. Nakatayo rin sila, nakikinig. Kasi kung bakit sila nandun, talagang hinuhuli nila ang ating Panginoong Hesus. Hinuhuli nila na meron siyang mabitawang salita that will lead to his persecution. Para maano siya, may basihan na siya ay talagang i-persecute. Naghahanap sila ng pruweba sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sinabi niya yun sa Matthew chapter 22 verse 15. Yun yung picture nung nangangaral. Nung nagkukwento si Jesus Christ about the secret of heaven. Hallelujah, praise the Lord.
At tradisyon talaga din ito sa alam niyo po ba, tradisyon din ito sa Israel noon na kapag talagang yung ganitong handaan, feast na ganito, talagang ah, kung lalabisin nating magsalita, imbitado lahat. Imbitado lahat. Kaya anong ginawa? Anong ginawa ng king? Pinag-utos niya. Pinag-utos niya na talian. Talian niyang tao na yan. Pero sobra yung tie him up, hand and foot, and throw him outside in the dark. Alam niyo po kung analyzean natin yung verse 13, kung paano siya tinali, parang itinaling baboy. Tie him up, hand and foot. Pinag-connect yung hand sa kaput niya. Ganun po yung style ng pagtali sa mga kakatayang baboy. Ibig sabihin, wala kang halaga dito. Hindi mo ako binigyan ng halaga, hindi rin kita bibigyan ng halaga. Kung hindi mo binibigyan ng halaga ang ating Panginoong Diyos, hindi ka rin niya bibigyan ng halaga. Kasi sinabi natin kanina sa Jeremiah 29:11 na wala ba siyang karapatan? 19:11. Jeremiah 19:11 na wala ba siyang karapatan na sirain yung mga bagay na ginawa niya? Meron. Meron siyang karapatan. Kasi ikaw nga rin eh. Kung halimbawa, meron kang ginawa, halimbawa, gumawa ka ng letter, hindi ka nasiyahan, nagustuhan, kinulumos mo yung papel, tinapon mo, hindi mo nagustuhan. Ang Diyos, ganun din. Tinapon siya. Ganyan ang sasapitin natin. Yung mga hindi tumatalima, they will be tied up and put and throw them outside in the dark. Saan yung dark niyan? Impyerno. Sa dagat ng apoy. At doon magangalit ang kanilang ngipin. Dahil sa sakit, eternal suffering na mararanasan nila doon. Hintayin pa ba natin na maging huli na ang lahat? Hintayin pa ba natin na ganito yung mangyayari? Kaya nga sinabi niya sa verse 14, and Jesus concluded, many are invited but you are chosen. Kung in-invite ka doon, pumunta ka, sinuot mo yung wedding clothes mo, okay yun. Pero kung pumunta ka at di mong sinuot yung katuwiran ng Diyos, yung righteousness, maybe you are called but not chosen. Haring na-invite ka lang doon, pero hindi ka pa uupuin dahil hindi ka nakadamit pang kasal. Alam niyo pa yung symbolism ng invitation? It is a call for repentance. A call for repentance. A general call, pangkalahatan. Pangkalahatan sa lahat ng makakapakinig. Sa lahat ng mga in-invite. Kaya ikaw kung nai-invite ka, magpasalamat ka. Dahil importante ka pala. Kaya sabihin mo sa sarili mo ngayon, ikaw na nanonood, sabihin mo sa sarili mo, importante pala ako. Sabihin mo, importante pala na nakinig ako ngayon. Importante pala na kapag in-invite ako, pumunta ako. Lalo't lalo
ang Diyos ang nag-i-invite sa akin. Kasi sino tayo sa mata ng Diyos? Putik tayo, marumi, lupa. Samantalang ang Diyos nasa langit. At isang tragedy yan sa buhay natin. Isang tragedy to refuse the invitation of God. Ito'y paanyaya sa lahat. It's a call sent for everyone. Alam niyo po ba na merong 3 points na tinutukoy ang kwentong ito? Una, yung invitation, yung call for repentance. Yung invitation na ito, tulad niya ng sinabi ko kanina, pag binigyan tayo ng invitation, let us hold on to it. Ang hawakan natin ito. Kasi nagre-represent ito na mahal tayo ng Diyos. Special tayo sa Diyos. Huwag nating isang tabi katulad ng mga natatanggap nating invitation letters. Kapag natanggap natin, hindi na natin, nabasa lang natin yung pangalan natin, wala nang silbi. Bigyan natin ng halaga ito. At yung pangalawang point, wear the wedding clothes. Let us wear the righteousness na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay ibinigay sa atin. Wear the wedding clothes. At yung pangatlo, response to the invitation. Mag-response tayo sa invitation. Alam niyo po ba, sa mga invitation, may nakalagay doon na response to the invitation, yung RSVP. Sino nakakaalam doon? Na kailangan sabihin natin kung pupunta tayo o hindi. Respond if you, sabi niya, respond kung makakapunta ka. Please respond if you please, sabi niya. RSVP, French word. Responde silbu. Play, sabi niya. Responde silbu play. Respond if you please. Kung makakapunta po kayo, sabihin nyo. Yun, yung mga na-receive nating invitation. Dahil may guest book, kung nag-reply ka, RSVP ka, napupunta ka, isusulat yung pangalan mo sa guest book. May guest book. Dito rin, sa spiritual realm, meron ding book of life. Sinasabi niya sa Revelation 3:5 na their names from the book of the living. Sabi niya, masusulat. Tayo po na naging victor. Tayo po na pumunta sa nag-respond sa paanyaya ay masusulat sa book of life. Kung sa kapanahunan natin, sa buhay natin, sa literal na buhay natin, merong guest book during a party na in-invite tayo. Sa spiritual life natin, merong book of life na doon ililista yung pangalan natin pag nag-respond tayo sa invitation of the Lord. Gusto mo ba masulat ang pangalan mo sa the book of life? Kasi kahit in-invite ka, kung hindi ka nag-reply, napupunta ka pala at bigla kang pumunta, maaring hindi sinulat yung pangalan mo sa guest book.
kahit gaano ka-importante kung strict yung organizer, hindi ka makakapasok. Ganon din sa ating spiritual na pamumuhay, sa heavenly realm, may book of life. Kaya huwag nating kakalimutan, bring our invitation. Accept the invitation. Wear our wedding clothes and respond to the invitation. Ikaw kapatid, handa ka na ba sa invitation? Handa ka na bang mag-respond sa invitation ng ating Panginoon? Pag handa ka na, kailangan mong mag-rejoice. Dahil alam ko, hinipo ng banal na espiritu mo sa hapong ito, ang puso mong matigas, ang puso mong tigang, unplowed, sabi niya, ay inararo na, inalambot na. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat. Salamat po sa inyong lahat na sumubaybay sa ating daily life sharing. At nawa po ay nagkaroon po kayo ng aral. At alam ko, ang Diyos ang nangusap sa atin ngayon. Hindi po si Pastor Dante ang nangusap sa atin ngayon, kundi ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpahayag sa hapong ito. Marami pong salamat at mabuhay po ang lahat. Huwag niyo pong